Maraming salamat sa Panginoon. Good morning, good afternoon, no, good evening sa lahat ng nanonood sa atin. 200 plus viewers tayo sa buong mundo, no, sa TikTok live natin. At salamat sa Diyos. Akala nyo konti lang tayo, no? Marami tayo may nanonood sa atin international. Kaya tayo na nalangin. Kapangyarihan sa lahat. O Panginoon, sa umaga. Sa muli. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na ikaw ay nandyan para kami ay bigyan, Panginoon, ng isang magandang mensahe o Diyos. Salamat sa mga testimony ang narin sa araw nito. Dahil ito, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw nito. Ito, Panginoon, ay blessings sa bawat isa sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay humihingi, Panginoon, ng gabay ng patnubay, Panginoon. Tanging ikaw lang ang Diyos na aming makita sa araw nito. Ikaw ang mapapurihan at ikaw ang madakila, Panginoon. Ako, Panginoon, ay tagapagsalita mo lamang, ngunit ikaw, Panginoon, ang mensahero sa araw nito. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Natin naman ako sa bawat mga testimony na ating narinig sa araw na ito. Pwede naman hindi ako mensahe kasi yung laman ng mensahe ko ngayon is yung kung ano yung mga testimony na sinabi ninyo. At talagang napakabuti ng Panginoon, di ba? Kasi tayo, one spirit tayo. Bakit? Dahil yung mga testimony na narinig natin ay hindi naman namin yung pinag-usapan. Hindi, iba-iba yung mga pinanggalingan namin. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga dito, outcasted. Sabi dito sa Luke 19:1-10, dito nakilala ng Panginoon si Zaccheo. Sabi dito, babasahin ko Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay si Zaccheo. Ano pagkakaalam niyo kay Zaccheo? Maliit na tao, parang wala lang siya. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Verse 2, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya isang tanda. Kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan na Jesus at umakyat sa isang puno na sikamoro. Okay. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwan-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Parang mahirap yata yung gawin, di ba? Sa panahon natin ngayon, At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sabay. Hayang ito sapagkat anak din ni Abraham, ang tao ito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ito yung pag-discover ng bagong ikaw. Ito yung simula, ito yung saysayan ni Zaccheo. Isa sa pinakamasakit na pakiramdam, yung pakiramdam na outcast ka or unaccepted ka. May narinig ako kanina dito. Na-reject. And being feel outcast or unaccepted ay pwedeng maranasan ng isang tao sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Una rito, you may feel outcast sa family mo. Pwede rin yun, ma-reject ka sa pamilya mo. You may feel outcast sa school mo. Sino ba yung mga nag-aaral dito? Ayan. Siguro, kung mabait ka, siguro hindi mo nararamdaman yun. Pero sometimes, nararanasan ng bawat isa yun. You may feel outcast sa trabaho mo. Kasi dito yung may mga trabaho na minsan parang ayaw sa'yo yung mga katrabaho mo, parang pinag-uusapan ka. And you may feel outcast sa simbahan mo. Meron din pala sa simbahan, Meron din pala, kahit mga Kristiyano na, yung mga nandun sa loob ng simbahan ay parang unaccepted ka. Parang feeling mo, hindi ka bilong sa kanila. At minsan, pakiramdam mo, yun nga, hindi ka bilong sa pamilya mo. Yung pawang kahit wala ka, okay lang. Okay lang sa kanila. Bakit? Parang, ano yan, wala namang bilang yan. Parang gano'n, Parang sinasabi dun sa mga, lagi na lang na mayroong favoritism. Mayroong gano'n sa pamilya. At minsan, okay lang na outcast ka sa trabaho.
Okay na outcast ka sa society, pero iba yung sakit pag sa pamilya mo. Yung pamilya mo nagparamdam sa'yo na hindi ka tanggap, no? Parang hindi ka importante. At kasi nga yung trabaho, pag pinaramdam sa'yo na outcast ka, umanap ka lang ng ibang trabaho, di ba? No? So na yun. Pwede ka namang mag-resign, pwede ka namang umalis, pwede ka namang hindi na lang pumasok. Hanap ko rin ng ibang trabaho. Pwede na yun, di ba? Pero sa pamilya, makakahanap ka ba ng ibang tatay? Makakahanap ka ba ng ibang nanay? Totoo talaga, no? Na totoong nanay at totoong tatay. Makakahanap ka ba ng ibang kapatid? Pwede siguro magpaambon ka, no? Pero hindi yun talaga yung totoo, no? Na tatay at nanay mo at kapatid. At another thing, no? Sino sa atin, no? Yung kayang mag-testify, no, na iba yung sakit, pakiramdam na talagang outcast tayo, unaccepted tayo sa church natin, sa ministry natin. Bakit? Kasi nga, gaya ng relasyon sa pamilya, sa ayaw at sa gusto mo, habang tumatagal ka sa simbahan o sa ministry na meron ka, ay lumalalim yung relasyon na gaya sa saan? Sa pamilya. Kasi yung church natin is family natin yan, di ba? Kaya nga, pagdating dito, ang tawagan natin, brother, sister, no, tatay, nanay. Kasi nga, pamilya na natin yung ating ministry at ang ating simbahan. At ang resulta nito ay yung common impact, no, impact to oneself of being outcast. Ito yung number one, we develop for self-love. Mababasa niyo ba? No? Yan, we develop for self-love. Unang-unang impact sa iyo ng pakiramdam na hindi ka tanggap, hindi ka importante, ay bumababaw yung pagmamahal mo sa sarili. Totoo ba yan? Na bumababaw yung pagmamahal mo sa sarili, parang ayaw mo na rin sa sarili mo pag hindi ka mahal ng iba. No, kasi nga, bakit? Dahil tingin mo na hindi ka naman mahal ng iba, mas madali mo na rin na hindi mahalin ang sarili mo. Diba? Parang ganun yung mararamdaman mo sa sarili mo, no? Tama ba yun? Tama ba yan? Mali. Mali, no? Bakit? Hindi dapat pagmamahal ng iba yung determining factor natin para mahalin natin yung ating sarili. Dahil hindi dapat pagpapahalaga ng iba ang maging basihan para pahalagahan mo ang iyong sarili. Ay paano kung hindi ka naman talaga mahal ng iba? Kung hindi ka pahalaga ng iba, anong gagawin mo? Magsusuicide ka? Gagawin mo hindi maganda yung sarili mo? Hindi yun tama, no? Though God commanded you to love others as you love yourself, but do not let the love of others be your basis to love yourself. Hindi yun basihan yung ibang tao para mahalin mo yung sarili mo. Kasi nga po pwedeng maubusan ng pagmamahal ang iba sa'yo, pero ikaw, mauubusan ka lang ng pagmamahal sa sarili mo pag pinayagan mo sa sarili mo. Diba? Dapat hindi tayo pumapayag na mauubusan tayo ng pagmamahal sa sarili natin. Dapat lagi natin mahalin yung sarili natin. Dapat 90%, kung hindi mo man 100% na minahal yung sarili mo, dapat mas lamang na mahalin mo yung sarili mo kaysa doon sa iba. No? Hindi naman pinipigyan na tayo magmahal sa ibang tao, pero dapat unahin natin yung sarili natin. Ikalawa, you develop for self-worth. Dahil nung marriage ka, bumagsak agad yung self-esteem mo. No? Pag narriage kang isang tao, talagang bumababa yung self-esteem natin. O bumabagsak yung self-esteem natin. Bakit? Kasi nga, ang katotohanan, hindi lang masakit yung rejection. No? Hindi masakit yung rejection, pero pinapababa din ito yung pagtingin mo saan? Sa sarili mo. Yung testimony ni Kuya Dexter, ano? Marami siyang naranasan, sabi niya, na na-reject siya sa trabaho, na-reject siya ng ibang tao. Kasi nga, ang ibig sabihin nito, yung rejection ay parang isang megaphone na sumisigaw sa iyo na walang kwenta ka. No? Ganon. Na walang kwenta ka. Parang, nakakita na ba kayo ng megaphone? Yung ginagamit sa mga Boy Scout, ginagamit sa mga pier, sa mga palengke, no? Sa mga naghahasan ng lagare, no? Yun. Ganon siya. Na mahina ka, wala kang silbi, rejection, reduce
self-esteem. Pero hindi lang yun doon nagtatapos. It stops you to build confidence to go forward. Nawawala yung confidence natin, yung tiwala natin sa sarili. Tinatanggal ng rejection yung tiwala natin sa sarili na mag-forward o magpatuloy. At tinatanggal ng rejection yung talagang buong loob natin. Di ba? That's why marami ang nare-reject na magmahal, huminto na magmahal, at marami din nare-reject sa trabaho na huminto na rin magtrabaho. No? Hindi ko naman sinasabi na yung mga walang trabaho dito ay na-reject talaga. Mayroong ibang nagtrabaho dito na pinapuran talaga ng Panginoon na para talaga sila ay doon sa ministry nila, sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. At marami yung na-reject sa ministry na huminto na mag-ministry. Sino dito yung mga huminto sa ministry dahil minsan ay na-reject, napagalitan ng pastor, napagalitan ng leader, napagalitan ng mga direktor ng praise and worship team, napagalitan no, na nakarinig lang na hindi naman directly no, ng personal information, napagalitan ng pastor, ay umalis sa ministry ng walang paalam. Meron din yun sa church no, na may mga nagpa-backslide. Pero kailangan papadali natin yung faith natin pagdating doon. At ikatlo, you develop for social connection. Ikaw sa sarili mo, totoo ba na pag narinig ka, nadidestabilize yung need mo to belong? Dahil hindi pinaramdam sa iyo na kailangan ka, ayaw mo na rin paramdam sa iba na kailangan mo sila daw, parang gagantihan mo sila. No? Ay, kaya ko namang gawin yung ginagawa nyo. Na pag ayaw mo sa akin, hindi mo ako kailangan, ayaw ko na rin sa iyo. At ipinaparamdam sa iyo ng iba na hindi ka appreciated, ang laki ng tendency na hindi mo na rin sila i-appreciate. Meron namang nahihiya na mag-appreciate, pero pwede namang i-chat, no? Pwede namang mag-chat. Pero mayroon talagang ibang tao na pag hindi na-appreciate, gano'n din yung gagawin. Parang ang taas ng pride, ang taas nung hindi kayang ibaba yung sarili para maabot yung ibang tao na yung connection sa ibang tao. No? At dahil pinaramdam niya, no, ng iba na hindi siya bilong, ikaw na mismo yung naglalayo sa sarili mo. Naranasan ba yun ang ibang members natin dito, ang mga kapatiran natin dito, na pag parang nauupi ka, aalis ka na lang. Hindi ka na makikipag-interaction sa iba. No? Minsan nararamdaman natin yun, no, mali pala yun, hindi pala tama na ganun yung gawin natin. You know? Kaya pag tayo ay may Panginoon, kailangan matatag no, yung ating sarili, yung ating pagiging isang Kristiyano. Now, ang tanong, bakit ang Panginoon, alam niya na masasaktan ka kapag na-reject ka, pinapayagan pa rin niya? Ayun, ito yung pinakamagandang tanong na kailangan nating malaman. Bakit ang Diyos, alam niya na masasaktan ka kapag may nagparamdam sa iyo na outcast ka, na hindi ka bilong, pero pinapayagan pa rin ng Panginoon. At alam niya na masasaktan ka kapag may nagparamdam sa iyo na accepted ka, hindi ka tanggap, pero pinapayagan pa rin niya. Bakit? Why God allowed to be outcast or unaccepted? Tingnan niyo sa monitor natin nandiyan. Una, to build you by breaking you. Pero pala yun, kaya tayo nasasaktan pala, para patatagin tayo ng Panginoon, para buuin tayo ng Panginoon, binabasa muna tayo ng Diyos. Pag nakaramdam pala tayo ng gano'n, no? Mayroong paparating na magandang bukas para sa iyo. Magandang pagbuo para sa iyo. Ikaw ba naniniwala na yung building ng ating inner person doesn't come without pain? No? Hindi darating yung pagbuo sa iyo ng walang sakit na nararamdaman sa puso mo, yung inner pain. Napansin ko ang Panginoon, pag may gusto siyang ayusin sa iyo, lalo na sa inner life mo, hinahayaan kanyang masaktan. So, gaya ng sinabi ni Ate Roma kanina, no, yung mga silent battles ko, bilang isang, hindi ko rin masabi na breadwinner ako. Kasi nga, marami din ang mga
tumutulong sa aking mga magulang, sa aking pamilya. Ang tingin lang nila sa akin ay talagang well, kumbaga hindi na uubusan. Pero kasi I said that I never said no. No, pag may lumalapit sa akin, hindi ko alam kung tama. Pero hindi ako nagsasabi na no pag may lumapit sa akin. Ang lagi kong sinasabi, yes, God will go. Ganun lagi yung sinasabi ko. Kaya minsan yung silent battle na nararamdaman ko, minsan, kasi pag nakakaramdam ako ng pain, naluluha ako. Pero pag hindi ko kaya, talagang parang nakahugulhul ako. Naririnig na Ate Roma ang pagbabasa sa akin. Kasi, niyayakap niya ako. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko kaya dahil alam ko na ang Panginoon lagi ang tumutulong sa akin. Kaya nga sabi niya kanina, di ba? Pag ikaw ay may mga pangangailangan, hindi ibibigay ng Diyos yun nung maluwag na maluwag ka. Ibibigay ng Diyos yun kapag talagang walang-wala ka. Ibibigay ng Diyos yun pag kailangan mo siya. No? Marami yung nagsasabi sa akin, marami yung lumalapit sa akin, pero I never say no. Yes, always yes. Dahil may gagawin ng Diyos, no? Pag pinanampalatayanan mo yung bagay na sinabi mong yes para sa iba. At ikaw yung magiging channel of blessing para sila ay pagpalain ng Panginoon. Tuloy tayo, no? Napansin ko ang Panginoon, no? Ang madalas na ginagamit na form na para masaktan ka ay yung rejection. Diba? Yung rejection talaga, pag na-reject ka ng isang tao, parang ang sakit-sakit sa sarili mo na parang gusto mong mawala doon sa harapan ng tao nagsabi sa iyo at parang ayaw mo talaga magpakita doon sa taong nag-reject sa iyo. Pansinin niyo si Zacchaeus. Ito na, magsisimula na yung kwento ni Zacchaeus. Malinaw na malinaw sa kanya that he was rejected ng mga kababayan niya. Alam niyo ba yun, yung kwento ni Zacchaeus? Ang alam lang natin kasi si Zacchaeus, yung kanyang identity is banda, maniningil ng buwis, taga-BIR, no? Pero ito pala yung kasaysayan ni Zacchaeus. Ang tawag sa kanya ng mga kababayan niya ay makasalanan. Anong tawag sa kanya ng mga kababayan niya? Makasalanan. Pag sinabi ka makasalanan, parang ayaw kang lapitan ng mga tao. Parang ang tingin sa iyo, napakarumi mo. Diba? Bakit? Kasi nga, as a tax collector, ito yung una, he was considered as a traitor. Traidor. Pag ikaw ay may kasama, may kaibigan kang traidor, ano yung gagawin mo sa kanya? Parang ayaw mo siyang makasama, di ba? No? He was considered as traitor. Ang tingin sa kanya ng mga kababayan niya ay yung traidor. Dahil nangungulikta siya ng buwis sa kapwa niya Israelita na para sa imperyo ng Roma, hindi sa atin Roma, ha? Dahil sakop ng Roma yung Israel during that time. Ano? At ang ikalawa, he was considered as a cheater. Sino yung dito yung mga nag-cheat? No? Sa mga boyfriend, girlfriend, parang gamit na gamit nila yan. Minsan sa mga mag-asawa. Kasi may mga ina-advise ako, kinaka-counsel ako. Kasi sa Salt and Light page natin, ay may mga nag-chat na kailangan ng advice. Kaya doon mo mararamdaman na talagang iba't-ibang uri ng problema ang mai-encounter mo, no? Sa iba't-ibang uri ng pamilya ang mayroon sila. Hindi naman lahat ng pamilya dito sa simbahan perfect. Kasi church is not perfect. Church is like a hospital. Na kaya nga tayo pumupunta dito dahil mayroon tayong nararamdaman, mayroon tayong sakit na kailangan ipaayos natin. At kailangan natin i-align, kailangan natin ma-fill up yung mga broken pieces na meron tayo. No? Napakasakit kapag nasabihan ka na cheater, no? Na traidor ka, mandaraya sa tingin ng kanyang mga kababayan sa Zacchaeus. Bakit? Dahil pinapasubrahan niya yung buwis na kinukulikta niya. Dahil ang lahat ng taga-kulikta ng buwis that time ay walang sahod. Walang sweldo. Wala pala silang sweldo noon na tinatanggap mula sa imperyo
ng Roma. As a result, you wanted to associate with Him. Walang gustong sumama kay sa Panginoon. No? As a result, no one wanted to accept Him. Walang gustong tumanggap kay sa Panginoon. At si Lord, part pala ng process niya to build you is to break you first. Pag hindi ka binasag ng Panginoon, hindi ka naman mabubuhay. Kasi ikaw dati, mahuli ka. Ikaw dati, makasalanan ka. Pag nakaramdam ka ng sakit sa buhay mo, kaya may mga Kristiyano, yung mga tao na nakakaramdam ng sakit, ay talagang masakit na masakit kasi binabasag pala ng Panginoon yun bago buuin ulit at isa na siyang bagong nilalang. Para maging maganda, maging bagong hulma siya ng Panginoon, no, at makita na ikaw ay gawa talaga ng Panginoon mula sa kanyang mga kamay. Pangalawa, to call your attention. Pag may nag-reject sa'yo, di maiiwasan matanong mo sa sarili mo. Ito ano, may mali ba sa akin? Yun kagad yung una-una na tinatanong mo, lalong-lalo na sa mga may nililigawan. Nare-relate lang natin sa mga kabataan. Nare-relate lang natin. Pag may niligawan ka, tapos ayaw sa'yo, ang unang mo agad tanong, o yung sa kaibigan mo, may mali ba sa akin? No? May kulang ba sa akin? Kumpleto naman ako, pogi naman ako, kaya lagi ka na nakaharap sa salamin. What does it mean? Ano yung ibig sabihin nito? Minsan, ang Panginoon, kakayaan ka talagang ma-reject, hindi lang para masaktan ka, kundi para isinin ka. Kasi minsan, parang manhid tayo, parang wala lang sa atin. Yung nga sabi ni Kuya Dex kanina, sa Kuya Dex, no, na marami yung nagpapaalala sa kanya, pero parang ayaw niya lang, gusto niya lang manligaw, gusto niya mag-girlfriend, gusto niyang talagang umasa sa doon sa backup niya, sa backer niya, na parang nangyari din sa akin yan noon, pero hindi ako umasa doon kasi nagsisima din, gusto ko magsima dati, prostrated sima na po dahil marami ding beses na nag-apply ako dyan, pero hindi niloob ng Panginoon. Siguro, pag nakakita ko ng barko, marami na ako pera ngayon. Hindi ko lang alam kung ano yung lifestyle ko ngayon. Pero siguro dahil may purpose ng Diyos na talagang tumayo ako sa harapan ng multitude, ng maraming tao para mag-preach ng kanyang mga salita. No? Pwede namang gawin sa barko yun, pero hindi ko alam kung ano yung gustong gawin ng Panginoon. Mamamaya, matadaanan natin yung mga bagay na yan. Tuloy natin, gigisingin ka ng Panginoon sa maaaring mali na ayaw mong itama. May mga ganon. Naririnig natin sa mga testimony natin kanina. Gigisingin ka sa maaaring kasalanan na pilit mong itinatago. Mayroon naman talagang mga secret na mga pagkakamali ng mga kasalanan yung tao. Pansinin nyo si Zaccheo, ang dami-dami na niyang pera, ang yaman-yaman na niya. Ang yaman-yaman na ni Zaccheo, pero ramdam na ramdam niya na may kulang pa rin sa kanya. No, parang sa atin, di ba, medyo kinakapos tayo, wala tayong ganong pera, pero sa Zaccheo, ang dami ng pera. No? Sa panahon ngayon, ano siya? Bureau of Internal Revenue. Kasi tax collector siya BIR siya. Kumbaga, marami siyang pera dahil sabi nga, pinapasubrahan niya yung mga kinukulit niya para magkaroon siya ng sahod sa sarili niya. Kasi noong unang panahon, sa panahon ng Imperyo ng Roma, wala palang sahod yung mga tax collector. At ramdam na ramdam ni Zaccheo na may mali sa buhay niya. Ano yung punto dito? Minsan, ang Panginoon, sa kabila ng parang sobra-sobra ka na sa buhay, ipaparamdam pa rin sa'yo na may kulang ka para makuha yung attention mo. At minsan ang Panginoon, sa kabila ng dapat ang saya-saya mo na, palulungkutin ka pa rin ng Panginoon para makuha yung attention mo. Kasi gusto ng Panginoon, focus ka sa Kanya. Yung attention mo ay laging nasa Panginoon. At minsan, ang Panginoon sa kabila ng parang wala ka ng kailangan sa buhay, pupunuin ng emptiness ang puso mo para maalala mo ang Panginoon.
Diba? Gumagawa ang Panginoon ng paraan para maalala mo siya, magkaroon siya ng atensyon na nanggagaling sa iyo. Ito na, yung sinasabi ko kanina. Yung pangatlo, to redirect you. No? Bibigyan ka ng direksyon ng Panginoon. Minsan, ang Panginoon, kailangan pang padanasin ka ng rejection para makita mo na may iba siyang direksyon para sa iyo. Naranasan niyo ba yun? Nararamdaman niyo ba yun? Na ang Panginoon, iginigiya ka niya, papunta ka rito, na parang akala mo okay yan, maganda yan, papunta ka rito. Pero ang Panginoon sabi niya, halika, dito ka. Tayo mga taga-probinsya tayo, nakakita tayo mga kalabaw ng mga kabayo na nire-rentahan, nilalagyan ng tali sa ilong. No, pag yung amo niya, ang gusto niya dito ka, kahit sabihin ng kalabaw, gusto ng kalabaw dito, gusto ng kalabaw dyan, gusto ng mga hayop nandyan. Pero pag giniya ka ng may-ari, no, dito ka, susunod ka sa kanya. Dahil hindi yung papayagan na mapunta sa iba. Ang tanong, bakit ang Panginoon lagi nagsiset ng new direction sa buhay ng isang tao? Una, when the place you stand is no longer suitable for you. Niniwala ka ba na ang Panginoon alam niya na pag hindi ka na suitable sa relasyon na kinalalagyan mo, ay aalisin ka ng gusto. No? Alam niya na pag hindi ka na suitable dun sa career o sa trabaho na kinalalagyan mo, kukunin ka dun ng Diyos. At alam niya na pag di ka na suitable sa ministry na kinalalagyan mo, anong gagawin ng Panginoon? I-redirect niya. Ang problema madalas, ang Panginoon, kusa kanyang tinatanggal sa relasyon na hindi para sa iyo. Ayaw mo bang umalis? Kasi matigas yung ulo natin minsan Nakala natin siya na. Akala natin ito na yung tama. Dahil hindi natin nakikita yon na pag nagmahal ang isang tao ay parang lagi siyang hyper, no? At nakakalimot siya ng ibang bagay at isa lang yung focus niya. Gusto niya lang gawin kung ano yung gusto niya. At ang problema lang madalas sa Panginoon, kusa ka nang tinatanggal sa isang karero, sa isang trabaho, ayaw mo pang umalis. Kasi nga, mataas ang sahod, maganda naman dito. No, kahit nahirap ka na, ayaw pa dito, lagi na lang ako umiiyak dito. Pero, pag ang plano ng Diyos ang nagbigay ng bagong direksyon sa iyo, mas magandang karir ibibigay sa iyo. At ang problema lang, madalas ang Panginoon, kusa ka nang tinatanggal sa isang ministry na hindi na para sa iyo, ayaw mo pang umalis. Ay, ang galing, gusto ko dito talaga mag-drums, gusto kong mag-piano, pero hindi ka naman talaga dyan. Gusto kong mga ibang lugar para mag-mission, hindi naman talaga para ganun yung direksyon ng Diyos para sa iyo. May iba pala na mas suitable para sa iyo, doon ka dadalhin ng Panginoon. Niniwala ba kayo doon na pag hindi na para sa iyo yung lugar na yon, aalisin ka doon ng Panginoon? Tandaan mo, pag hindi na makakabuti sa iyo, kung saan Diyos ang maglilid sa iyo doon. Aalisin ka niya, kukunin ka niya doon. Ikalawa, with pursuing things means nothing. Sino naniniwala, there are some areas ng buhay na kahit ano ang gagawin mo, hindi na talaga nag-work. May mga ganong sitwasyon, no? May mga relasyon na kahit ano pa ang gawin mo, hindi na siya uubra, hindi na siya nag-work. At may mga trabaho na kahit pilitin mo ang sarili mo, toxic na ang dating sa'yo. No, na parang hindi ka masaya, gusto mo lang pumasok, gusto mo lang matapos yung araw, ay 8 to 5 yung pasok mo. Pagdating ng alas 8, hindi ka masaya kasi nga parang ang bigat-bigat sa iyo ng trabaho mo. Tapos pagpasok mo naman, gusto mo na agad matapos yung trabaho mo. Bakit? Dahil toxic na siya. Hindi ka masaya sa mga katrabaho mo, hindi ka masaya sa boss mo. At may narinig akong testimony no, na gumawa ang Panginoon na para hindi siya mapahama, ay hindi siya pinapasok ng Panginoon sa trabaho mo na. No? At para maiwas siya doon sa gulo na mayroon yung araw na yon, yung trabaho
na kinabibilangan niya. Ganun gumawa ang Panginoon, no? Na pag talagang mahal ka ng Panginoon, maraming testimony na ating naririnig na kahit ano pa yung gawin nila sa buhay nila, yung ang pangit ng mga naging background nila, napasok sila sa kulungan, ang daming riot na nararanasan doon sa loob ng kulungan, pero buhay pa rin sila. Bakit? Yun pala, gagamitin sila ng Panginoon sa labas ng kulungan. Ano, naalala niyo ba yung pangalan ni Bill Auro? No? Yung testimony niya doon sa Tato Calle na isang page na Facebook, lahat ng mga inmates na demand na paano pumatay. Pinapanood ko kasi yun para alam ko yung background ng mga tao noong unang panahon 1960s hanggang sa makalaya sila. Kaya talagang ang Panginoon ay gagawa ng paraano para ikaw ay alisin doon sa isang bagay na hindi ka na bagay doon. At ang Panginoon gagawin niya, magpapadala siya ng rejection. I-reject ka niya doon para makita mo na may ibang direksyon ang Diyos para sa iyo. From rejection to redirection. Sabi nga ni Kuya Dexter kanina. Kaya nung naririnig ko yung mga testimony nila, sabi ko talaga, Lord, yung mensahe na ito ay parang talaga may pumunto dito sa simbahan na to. Ano yung gusto ng Panginoon sa iyo? Gusto niya na mas maganda ka kaysa dati. Better than before. Better than former and better than your past. Ibig sabihin, huwag kang magtataka kung si Lord pinaparanas ka ng rejection kasi nga may mas magandang naghihintay sa iyo. Naghihintay sa bawat isa sa atin. Hindi ako exempted doon. Dahil bilang isang tao, kahit na ikaw ay pastor, ikaw ay leader, yun nga doon nga ang pinakamalakas na battle na nararamdaman ng isang leader, ng isang pastor. Sinusubok tayo ng kaaway. Di ba? Sa panahon ni Jesus, ng 40 days, siyang nagbasig sa sinubok ng kaaway. Kasi nga alam ng kaaway na malakas ang Panginoon ng power ng ating Diyos. Now, ang tanong, ano ba yung process ng ating Panginoon para ma-rediscover o ma-discover natin na hindi lang yung bagong inihahanda ng Panginoon, lalo na sa bagong ikaw, a new you. Bakit? Kasi nga, tandaan natin walang anumang magbabago sa iyo nang hindi ka magbabago. Pwede ba yun? No? Na ayaw mong magbago tapos bigla ka nabago? Ano yun, magic? Sa isang pilantik ng kamay mo, bago ka na. Walang magbabago sa kwento ng relasyon mo kung hindi ka magbabago. Kailangan mo tutulungan yung sarili mo. At walang magbabago sa kwento ng karir mo kung hindi ka magbabago. At walang magbabago sa kwento ng ministry mo dito sa atin kung hindi ka magbabago. God's process for you to discover a new you. Yung una, number 1, sabi nga dito sa Luke, so binasa natin kanina, babasahin ko ulit para maalala ninyo. Ito yung encounter process ng Panginoon kay Zacchaeus at maging i-relate natin ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga dito, Luke 19:1, pumasok si Zacchaeus, 1-5, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao nung ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maninili ng buwis at siya mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya patakbo siya nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Napakabahalad ni Zacchaeus. Bakit? Ang Panginoon inaabangan ng maraming madla, inaabangan ng maraming tao sa panahon na yun. Ngunit si Zacchaeus na ang liit na tao, umakyat sa puno ng sikamoro. Yung sikamoro tree kasi is napakatinig niya, pero inakyat siya. Inakyat ni Zacchaeus yun para makita ang Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nakita si Zacchaeus, nung nakita yung buhay ng Zacchaeus at pinababa siya, at gusto ng Panginoon na pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Ganun din sa atin sa panahon ngayon, na pag ang Panginoon ay tumawag sa iyo, welcome ka agad. Pag pumasok ang Panginoon sa buhay mo,
i-welcome mo agad. At sino yung naniniwala na para ma-discover mo yung sarili mo at para yung sarili mo is you need to encounter with Jesus. Kailangan mo ma-encounter ang ating Panginoon. At sa tingin nyo, bakit sobrang laki ng papel na ginagampanan ng punong sikamoro sa encounter ni Zacchaeus at ni Jesus? Bukod ito, yung inakyatan ni Zacchaeus. Bakit? No? Sycamore tree symbolizes clarity. Klaro. No? Ito yung nagsisimbolo ng clarity. Yung encounter ni Zacchaeus kay Lord, clarify who he really are. Kung sino talaga. No? Si Zacchaeus. Ipinapakita ng encounter na yon na malinaw kung sino talaga si Zacchaeus. Ngayon natin malalaman kung sino talaga si Zacchaeus. Sa pagkakilala sa kanya ng mga kababayan niya as a chief collector, ano ba yung position ngayon ng chief collector ngayon? Siya yung hepe, no? Sa panahon ngayon ng BIR. Isa siyang makasalanan. Si Zacchaeus ay isang mandaraya. At si Zacchaeus, sa Greek word ng pangalan niya means pure and innocent. Yung pala yung ibig sabihin ng pangalan na Zacchaeus. Pure and innocent. Hindi lang niya nakita noon sa buhay niya kasi nga mandarambong siya, mandaraya siya, si Zacchaeus. And in Hebrew word, sa Hebreo, it means blessed are pure in heart, for they shall see God. No, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Yun pala yung future ni Zacchaeus. Yun pala yung pangalan. Ang maganda pa ng pangalan yung Zacchaeus, no? Love, ikaw. Pag nagkala ko ulit, ang pangalan mo Zacchaeus. Pero sigurado ako matangkad na yan. Kasi matatangkad yung anak ng aking pinakamamahal ng kapatid. What does it mean? Now, Zacchaeus might never seen or never see on that way ng mga kababayan niya, pero ang Panginoon, malinaw na malinaw sa kanya kung sino talaga si Zacchaeus. Hindi nakikita ng ibang tao kung sino ka, ano ang laman ng puso mo, kung ano yung pagkatao mo, pero ang Diyos at ikaw, pag lumapit ka sa Panginoon, makikita ng Diyos yung puso mo. No, kahit hindi ka magsalita, giver ka, no? Ano ka, generous ka, kahit palihim, nakikita ng Diyos yun. Kahit hindi ka naman magsalita, kahit hindi mo naman testimony, kahit hindi mo i-shout out, hindi mo ipangalandakan yung mga tinutulong mo, nakikita ng Diyos yung puso mo. Kung sino ka talaga. Kahit sobrang laki mong magbigay, kung hindi naman tao sa puso mo yun, alam din ng Panginoon yun. Diba? Ano yung pinapakita nito? The same concept sa buhay natin, o sa buhay mo, your failure cannot define you. Diba? Your sin cannot define you. And your past cannot define you. Kahit sino ka noon, kahit ano yung kasalanan mo, kahit ano yung pagkakamali mo, ay hindi yun yung basihan sa buhay mo. Kung ang mga tao, failure ang tingin sa'yo, para sa Panginoon, hindi ka failure. At kung ang tao makasalanan ang tingin sa iyo, para kay Lord, pwede ka pang magbago. At kung yung mga tao walang kwenta ang tingin sa iyo kay Lord, may kwenta ka. Para nakakaiyak isipin, no? Lalong-lalo pag may mga pinagdaanan ka sa buhay, mayroon kang mga pagkakamali, mayroon kang mga karanasan sa buhay na parang akala mo hindi ka na bababago, na parang akala mo nandun ka na sa yurak ng putik na yon, na yung buhay mo, akala mo patapon na, pero may kwenta ka pala sa Panginoon. Ang ibig sabihin, habang napapalapit ka kay Kristo, mas napapalapit ka sa totoong identity mo. At napapalayo ka sa identity na ikinakabit sa iyo ng mundo. Kasi yung mundo talagang i-distract ka niyan eh. Parang gagawin ka niya ng kwento para mapapalayo ka talaga sa Panginoon. At habang napapalapit ka kay Kristo, mas napapalapit ka sa totoong purpose ng buhay mo. At napapalayo ka sa purpose na hungkag. Alam niyo kung hungkag? Empty, walang laman. Pag sabi nga ng iba, pangit lang, baka ma-restrict tayo. na
dull, na pag sa English, parang wala kang talagang kaalam-alam. At habang napapalapit ka kay Kristo, mas napapalapit ka sa totoong reason o napapalayo ka sa reason na walang patutunguhan. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, no, na kapag habang ikaw ay draw near or as you come closer sa Panginoon, ang dami niyang plano sa buhay mo na hindi ka masisingitan ng kaaway para ikaw ay gambalain, para ikaw ay diska. Sa madaling salita, your encounter with Christ tells you, anak, may kwenta ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, may kwenta ka. Sa online natin, sabihin nyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, may kwenta ang buhay mo. Anak, may patutunguhan ang buhay mo. At anak, ito ang sabi ng Panginoon, nagsisimula pa lang ako sa buhay mo. Kaya yung mga testimony ninyo, simula pa lang yan ang buhay ninyo. Yung pag-angat ng karir ninyo, yung pag-angat ng inyong mga trabaho, ng inyong kayamanan. Pangalawa, ito yung painful process, yung pinakamasakit na proseso. No, verse 7, sabi na dito sa Luke 19:7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Yun ang bulong-bulungan, mga marites, meron na pala noon. Noong panahon na yun, talagang hindi mo talaga maiiwasan yun kahit gaano ka perfect sa ngayon. May mga marites talaga noon, may mga marisol, mga nabatonis, na mga tinatawag sa mga term na yun ng mundo. No? At when God started new things in your life, hindi po pwedeng hindi ka masaktan. Pag nagsisimula pa lang ang Panginoon sa buhay mo, ay masasaktan ka at masasaktan. Kasi nga, bago mo maranasan yung bago, kailangan mong iwan yung luma. No? Pastor Dan, no? Di ba? Pag gusto mong iwan yung dati mong buhay, ay gusto mong magkaroon ng bagong buhay, iiwan mo talaga yung luma mong buhay eh. Pag pumili ka ng bag, sino yung mahilig dito sa bag? Si Pastor Elvin. Hindi man pwede na tatlo siguro yung bag na dala-dala mo. Kailangan mo, yung bago lang dala mo. No? Alam ko, binigyan ni pinakamamahal kong kapatid. Ate lang. Kaya sigurado yan, irarampa na ni Pastor yan pagdating na. Mga okasyon. Kaya salamat sa Panginoon. Ano lang yun, pasakalye lang para hindi kayo atuloy. At bago magsimula yung bagong kwento ng buhay mo, kailangan matapos muna yung lumang kwento ng buhay mo. Hindi naman pwedeng chapsoy yung buhay mo, no? May luma, may bago. Kumbaga halo-halo ng kwento ng buhay mo. Ganito ako noon, ganito ako ngayon, pero ganito pa rin ako ngayon. Hindi naman pwedeng ganon yung buhay natin. Kailangan yung luma ay inaalis na natin at magkakaroon tayo ng bagong kwento ng ating buhay. Yung mga testimony, yun yung lumang buhay ninyo eh. Di ba? At nagbigay ang Panginoon doon sa dulo ng testimony ng bawat isa, yun na yung bago. Di ba? Yun yung bagong kwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan muna na may magtapos. Si Zacchaeus, he has to leave his old habit. Iniwan niya yung mga dati niyang mga ginagawa. He has to leave his old practice. Ano ba yung mga practice niya? Yung mga pandaraya, panluloko. He has to leave his old nature. Ano ba yung dati niyang pagkatao? Ano yung ibig sabihin nito? Though masakit, pero that part of the process to discover your new you. You have to live what you have to live. Kailangan mong iwan kung ano yung mga dapat mong iwan. You have to forget whatever you have to forget. And you have to give up whatever you have to give up. Hindi lahat ng bagay dapat mong i-keep sa journey mo. Yung mga luma, yung mga gamit sa bahay, no? Pag lumipas na isang taon at hindi na nagagamit yan, ipamigay nyo na. Kasi sigurado ako hindi nyo na magagamit yun. Kasi may mga bago kayong binibili, lalo na pag Pasko, may okasyon, no? Pag sahod, ay marami kayong binibili. Ganon din sa buhay natin. Pag mayroon tayong mga luma, no, mga practices, iwan natin. No? Dahil magbibigay ang Diyos ng maayos na practice ng buhay mo para ikaw ay maging
maging model sa iba. No? Minsan kasi ang Panginoon, kailangan mong nagbibigay siya, no? Yung mga importanteng bagay sa iyo ay nagbibigay siya para sa ikaw dadagdagan ng buhay mo. Ibibigay ng Diyos yun. Ang sabi nga rito, no, sa kwento ng isang mayamang batang lalaki sa Mark 10:17, ang lalaking mayaman, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbo, lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Okay? Learn to put down the baggages for your betterment, no matter how painful it is. Ito yung pangatlo. Ito yung pinakamaganda. Ito na yung healing process. Ito na yung meron tayo sa ngayon. Sa verse 8 ng Luke 19, sabi dito, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipapamigay ko sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaulin ko ito sa kanya ng ika-4 na beses." Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi ika-4. Kung sa atin, na minsan, 10% parang hirap na ibigay kung hindi ka talaga generous. No, pero si Zaccheo, ibibigay niya, ibabalik niya ng ika-4 na beses doon sa mga naluko niya, sa mga, kumbaga, kinunan niya ng sobrang buwis noong mga panahon na mandaraya pa siya. Part ng discovering ng bagong ikaw at ng bagong inihahanda ng Panginoon para sa iyo, hindi mo lang siya mai-encounter. Hindi ka lang masasaktan along the way ng process pag-agalingin ka na. Hindi lang yung dalawa na proseso ang meron, yung painful, no, ng mga pinagdadaanan mo, kundi pag-agalingin ka ng ating Panginoon. But even the healing process has its own process. Mayroon pa lang ganon, no? Kahit na yung proseso ng pagpapagaling ay mayroong sariling proseso. Ano yun? Handa na ba kayong malaman? Ha? Gusto nyo bang malaman? Una, yung acceptance. Ito yung mahirap gawin. Paano tayo mag-accept? No? Pansinin nyo na bakit maraming tao sa loob ng simbahan para kinakapos ng pagbabago? The reason is marami humihinto sa encounter and painful process. Doon pa lang, ayaw na. No? Hindi pa nga nakakarating doon sa pagpapagaling. Humihinto na sa pinakamasakit na bahagi ng proseso ng buhay. Iniiwan yung pinaka-importanting proseso, yung healing process. Ang tanong, bakit madalas iniiwan ito ng maraming tao? Ayaw tanggapin na dapat may magbago sa kanya. At ayaw tanggapin na dapat may alisin sa buhay niya. At ayaw tanggapin na dapat may mawala sa kanya. Pero, ito yung totoo. Change is painful but inevitable. Masakit ang pagbabago, pero hindi mo maiiwasan ang pagbabago. Naranasan niyo na ba yan? Siguro, minsan hindi natin napapansin, pero naramdaman natin ito. Ang ikalawa, yung admission. Nang sabihin niya sa Zaccheo na ibibigay niya ang kalahati ng kayamanan niya sa mahihirap, at kung may nadaya siya, ibabalik niya, ito yung ika-4 na beses, he admitted his shortcomings. He admitted what he has to be admitted. The reason why God allowed yung phase ng journey mo na masasaktan ka kasi alam niya. Diba? After your pain, you will become a better one. Sino dito yung umiyak, magdamag? Ang umiyak. No? Pero pagdating ng kinabukasan, nawala yung sama ng loob niya. Diba? Minsan yung iyak, yung luha, gamot yan. Kaya huwag kayong matakot. No? Ako umiyak ako talaga pag mayroon akong nararamdaman. Kasi hindi ako mahilig magkwento, hindi ako mahilig magsalita. Pag ganit ako, minsan sumisigaw lang ako, pero yung mga silent battles, silent problems ko, iniiyak ko yan. Kasi alam ko, ngayon, yung lunas para ikaw ay mapacify, ikaw ay makomfort. After your pain, you will stand stronger than before. And after your pain, you will be healed.
Naniwala ba kayo? Pagkatapos ng sakit na nararamdaman mo, ay mayroong kagalingan na mararamdaman sa puso mo. Kaya ako ini-encourage ko kayo, kapag may nararamdaman kayo, iiyak nyo yan sa Panginoon, iiyak nyo kung sino yung pinagkakatiwalaan nyo, no? Na para kayo ay ma-comfort. Kaya, church, no? Minsan, ang hirap tanggapin na hinahayaan ng Lord na maranasan mong marriage. Sa isang relasyon, sa isang karir, sa isang paglilingkod. Pero ang totoo, more than any pain o rejection is yung dahilan ng Panginoon bakit pinayagan niya yun kahit alam niyang masasaktan. Malinaw sa Panginoon na minsan kailangan mong masaktan para mas tumagal ka. Mararamdaman niyo yun sa sarili. At malinaw na malinaw sa Panginoon na minsan kailangan mong masaktan para lang makita mo na dapat may tama sa iyo. At malinaw na malinaw sa Panginoon na minsan kailangan mong masaktan para lang makita ang bagong direksyon niya para sa iyo. Hindi madali ang process ng ating Panginoon. Napakahirap ang proseso ng Panginoon. But at the end of the day, Jack, gagaling ka. Dahil walang sisimulan ang Panginoon sa buhay mo. Sa buhay ko, sa buhay nating lahat, na hindi niya kukumpletohin. Let us stand. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. I just want you to speak by your own prayer sa mga upuan ninyo. Kung kayo man ay may mga nararamdaman, kung kayo man ay may mga nararanasan, may mga pinagdadaanan sa buhay, kung nasa process man kayo ngayon ng encounter, nasa process man kayo ng painful process, at wala pa kayo doon sa healing process, ipanalangin mo yan sa Panginoon. At malinaw sa ngayon na ganun pala ang proseso ng Panginoon. Hindi ka lang masasaktan, gagaling ka. Gagaling ka. Sige, kantahin natin yung isang awit na ito bago tayo manalangin. Isuko nyo yung inyong mga sarili sa Panginoon dahil walang matatag na hindi nasasaktan. May mga pagsubok pa rin na nararanasan sa buhay. Kahit yung mga pinag-matatag ay sinusubok ng panahon ang Panginoon. Yes, so God. Hallelujah.
there is a healing power if there is admission in our life. This process that we bring the Lord is very much accepted by all the people that all the person. We are all here this morning. Amen. Yes, as we continue to pray, we continue to accept the healing power that we have in the Lord Jesus. We have a good name and we have a good mind and we have a good heart. That's why, Lord, that the impact of the name of Zacchaeus is one of the wonderful name, amazing name of our Master Jesus name. That is a very meaningful name of God that we have. Kaya nga po ang banal, maraming salamat, Lord, this kind of message. Ito po, Panginoon, ay nagkukulikta sa aming puso, sa aming kaisipan, at sa buong buhay namin. Kailangan lang namin, Panginoon, ay ang tanggapin. At ito po, Panginoon Diyos, ay aming daily advent sa buhay namin. We are all of sinners before, but when Jesus are encountered, His Spirit time, Lord, He changed our name, He changed our heart, He changed our heart, He changed everything in our life, He changed God, every household that we have done today. Everything are changed, everything are changed, everything are anew. Name of God. Sapagkat mayroon kang pangalan para sa amin. Ang pangalan namin na ito ay nakakonekta sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang pagpapala at sa iyong dakilang himala para sa amin. Na kaming lahat, Panginoon, ay pinako mo ng tuluyan. Kaming lahat ngayon ay totoong mga anak mo. Na nagsisi at nagpakumbaba na ang Lord. We are your sons and daughters. Today, God, that's why, Lord Jesus, hallelujah. Kami, Panginoon, we are worthy to receive glory, honor, and power because, Lord Jesus, to your name alone, you are a God and you are the master of our life, Lord Jesus. Thank you so much, O God, sa mensahe na aming narinig ngayon, God. Alam namin na hindi ito mawawala sa aming puso. Hindi ito mawawala. Tuloy-tuloy na pagbabago. Tuloy-tuloy na pangalan sa buhay namin ang kung sino ang kami. Lord, wala na Panginoon, kakayanan kami. We can do nothing without you. Even our mind, Lord, nothing. Even our power, nothing. Even our will, nothing. Even our people are nothing.
Everything is yours. That's why, Lord, hallelujah, we humbly and we humble, hallelujah, that our life is belongs to you. That everything that we have today is belongs to you. Everything that we have today is belongs to you. Galing ito sa iyo, Ama. Walang kami magkakalagay. Walang kami magkakalagay. We are nothing in your business. Hallelujah. Ikaw lamang ay makakayanan para sa amin. Lord, ngayong umaga, alam namin na pinagaling ko na kami mula sa ulo hanggang talakbayan. From the crown of our head to the sole of our feet, Lord, we are receiving complete healing that came from you. Because you are our God and our Father, that we have my power. Hallelujah, to redeem everything in our life. Even our physical aspect of our body, our whole body, our whole physical body, Lord, they will be proud and heal bodies and heal. Hallelujah. Take all of yours. Salamat Amang Banal sa iyong mga salita. Continuously bless Lord, Pastor Rob and his family. And I believe, Lord Jesus, there are continuous blessings that came from you. Even Lord, our financial, even the financial of your sons and daughters today, that they have a problem, O God, about the financial. Lord, punuan mo. They boil